Totoo ba na ang tinatawag na HAARP ay may kakayahang magdulot ng mga lindol at sakuna sa iba't ibang bansa, pati na rin sa Pilipinas? Isa sa mga kinatatakutang kaganapan sa daigdig ay ang lindol. Hindi lamang ito sumisira ng mga gusali kung ito ay sasalanta. Ito rin ay pumapawi ng napakaraming buhay. Bagaman mayroong naniniwala na ang mga natural disasters ay kagagawa ng Diyos, batay sa agham, ang mga natural phenomena ang nagdudulot di umano ng mga natural disasters kagaya ng lindol. Mahirap mang paniwalaan na mayroong mga ulat na bukod sa Diyos at mga natural phenomena, ang lindol ay may iba pang pinagsisimulan. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga ito ay maaaring man-made o sadyang dinulot. Ang tanong, totoo ba? Ayon sa Global Research CA, ang pagmamanipula sa klima ng daigdig ay maaaring gamitin ng hukbong sandatahan ng Amerika upang magpalaganap ng kanilang kapangyarihan. Ibig sabihin, maaaring gamitin bilang isang sandata ang HAARP sa mga adhikain ng bansa, katulad ng pagtaguyod ng kanilang ekonomiya at pagpugsa sa kanilang mga kalaban. Batay sa ulat ng Quicknomics.com, ang bansa na may pinakamaunlad na ekonomiya sa buong mundo ay walang iba kung hindi ang USA. Pangalawa ang China at Japan. Marami ang nagtatanong kung bakit ang Amerika ang palaging nauuna sa buong mundo pagdating sa pagunlad. Ito ba ay dahil sa marangal na paraan o katulad ng mga conspiracy theories? Ang pagunlad ay dahil sa di mabuting pamamaraan. Ayon sa Newsweek.com, ginagamit raw ng Amerika ang HAARP para baguhin ang klima sa daigdig. Kung iisipin, ang pagbabago ng klima ay maaaring makaapekto sa ekonomiya ng mga bansa. Ang ulat ng TheBalance.com, noong taong 2010, ang sunog sa Russia ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa buong mundo. Noong taong 2008, nakaranas ang bansang China ng pinakamabigat na ulan sa kasaysayan nito na nagwasak sa maraming sakahan na naging dahilan ng pagbabago sa mga presyong bilihin. Ayon sa Economic Times, na ang pag-init ng buong daigdig o ang global warming ay kagagawan ng sandatang ginawa ng Amerika, ang HAARP. Ayon sa Forbes.com, ang di umano pag-init ng buong daigdig ay hindi ukol sa agham, ngunit sa politika, na ang ulat hinggil dito ay upang itaguyod ng mga elite ang kanilang kapangyarihan at pagkontrol sa mga mamamayan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga bansang apektado ng saglit na pag-init o paglamig ng klima ay di umano nakararanas ng paghina ng kanilang kalakalan. Kaya maaaring sabihin na sino mang may kakayahang magbago ng klima ay may hawak. Ano naman ang kinalaman ng HAARP sa mga nagaganap na lindol sa buong mundo, katulad ng nasa Pilipinas? Ayon sa physicsworld.com, ang lindol ay maaaring idulot ng mga sound waves o ang tinaguriang acoustic fluidization, ang tinatawag
na theory of earthquake triggering. Ang salitang acoustic ay umuukol sa tunog at ang fluidization ay umuukol sa kalagayan ng mga tectonic plates. Ayon sa Seismology Research Center, ang pagyanig ng mga bato sa ilalim ng lupa ay may tunog na frequency mula sa 0.2 hanggang 20 Hz. Ibig sabihin, ang paggalaw ng mga materyales sa ilalim ng lupa ay may ingay na kung susukatin ay mababa pa sa 20 Hz. Sa ibang salita, ito ay tunog na masyadong mababa upang marinig ng tao, subalit maaaring marinig ng ibang hayop. Dahil dito, marami ang naniniwala na kung makagagawa ng ganitong klase ng tunog at padadaanin ito sa ilalim ng lupa, ito ay mayayanig at magdudulot ng lindol sa ibabaw. Katulad ng high-frequency sound waves o mataas na sukat ng ingay na bumabasag ng salamin. Ayon sa marami, walang nakakagawa ng ganitong kababang tunog na maaaring umapekto sa mga materyales sa ilalim ng lupa. Yun ang alam ng marami. Kaila sa iba ng frequency na pinadadala ng HAARP sa ionosphere upang pag-aralan ito ay may tunog na 10 Hz. Ang sukat ng ingay na maaaring magpayanig ng mga bato sa ilalim ng lupa. Ayon sa Express.uk, naugnay ang HAARP sa lindol na may lakas na 8.2 na naganap sa Alaska noong January 2018. Subalit ito ay itinanggi ng Amerika. Ayon naman sa livescience.com, ang pinuno ng bansang Venezuela na si Presidente Chavez ay nagpahayag na ang HAARP ang may kagagawan ng lindol sa Haiti. Itinanggi rin ito ng Amerika. Ayon sa Global Research, ang European Union ay naghihinala sa kakayahan ng HAARP at nagsuri sa programa. Kaya noong buwan ng Marso taong 2014, ang High Frequency Active Auroral Research Program ng Amerika ay pinasara. Subalit mayroong mga naniniwala na hanggang ngayon ang HAARP ay patuloy na ginagamit ng Amerika upang ikalat ang kanilang kapangyarihan sa buong mundo. Marami rin ang nagsasabi na ang HAARP ay patuloy na nagdudulot ng global warming, tidal waves, tsunami, typhoons, mga bagyo, baha at mga lindol sa iba't ibang bansa, pati na rin sa Pilipinas. Ang sabi ng mga international conspiracy theorists na kung gagambalain ng HAARP ang ekonomiya ng mga bansa katulad ng China at Russia at mga bansang sumusuporta dito gaya ng Pilipinas, ang bansang Amerika ang magiging superpower sa buong mundo. Mayroong naniniwala at mayroon namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?